Bukas na gaganapin ang Game 4 ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets kung saan gaganapin muli sa home court ng Minnesota. Pero sa kabila niya, nananatili silang dehado since mas gutom ang Denver Nuggets na manalo. Hindi pa rin naman natatalo ang team na ito ng 3 magkakasunod na beses. Kaya magiging desperado ang Denver na maipanalo ang Game 4. Subalit may ilang analyst ang naniniwala na magiging dikit pa rin ang bakbakang ito since kita sa Game 3 kung gaano na outplayed ng Wolves ang Nuggets sa lahat ng aspeto. Alam na rin naman ng Timberwolves ang kahinaan ng Denver lalo na ni Nikola Jokic at Jamal Murray. Kaya inaasahang pupunteriyahin na naman ito pagdating ng Game 4. Kita na hindi talaga ganun kalakasan ang depensa ng Nuggets. Sa madaling salita, magiging agresibo na naman sa pagsalaksak sa ilalim ng basket ang lahat ng mga player ng Minnesota Timberwolves na dapat paghandaan ng Denver Nuggets lalo pat ayon kay Anthony Edwards, gagawin nila ang lahat para makuha ang commanding 3-1 lead. Samantala, roller coaster nga ang storyline ng Game 3 sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Sa katunayan, though, nakalamang ang Lakers sa simula matapos hindi dito maglaro si Kevin Durant dahil sa injury na comeback, nalamangan pa nga sila ng Rockets sa fourth quarter. Lumamang pa ang Houston Rockets ng 6 points sa last 28 seconds. Pero sa kabila niya, nagawa pa rin naman ng Lakers mapuwersa ang overtime gamit ang clutch play ni Marcus Smart at clutch free throw 3-pointer ni LeBron James. Pagdating sa overtime, dito na umarangkada ang Lakers hanggang sa makuha nila ang panalo 112-108. At sa panalong ito ng Lakers, umangat na sila sa 3-0 sa serye. Ibig sabihin, hawak nila lahat ng momentum. At isa sa mga pinupuri ngayon si Marcus Smart dahil ito ang literal nagpabago, nagpalakas ng kanilang team. Simula nang makuha nila ito, hindi na nga lumalamya ang kanilang physicality at hindi na sila maagang sumusuko sa mga kalaban. Bukod kay Smart, todo puri rin naman ang mga fans at analysts kay LeBron James dahil ngayon lang naman sila nakakita ng isang 41 years old na grabe gumalaw sa clutch. Sa kabilang banda, nagawa nga sana ng Philadelphia 76ers na makasabay sa umpisa ng Game 3. Isang magandang sinyales sana ito na kakayanin talaga nilang manalo sa home court. Ngunit imbis na sila ang magkaroon ng magandang laro, sa clutch moments sila pa ang nag-struggle sa pagkatalo sa Game 3 108-100. Hindi naging sapat ang naitalang 31 points ni Tyrese Maxey at 18 points naman kay Paul George dahil masyado silang outplayed ng Boston na pinangunahan ni Jason Tatum at Jaylen Brown na parehong merong 25 points. Kasama na dyan ang nagawa ni Tatum na 3-point dagger na siyang nagselyo ng panalo. Dahil dyan, imbis na umangat ang 76ers na anguha na nga ng Boston ang 2-1 na kalamangan. Naagaw muli ng Celtics ang home court advantage kaya delikado naman ang kalagayan ngayon ng 76ers sa kanilang magiging bakbakan. Lalo pat ayon sa report, makukumpleto at magiging healthy at nasa momentum na ngayon ng Boston Celtics.